Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng video. Paki-click ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Third person of a voice. Dad, why do I have to wear that dumb ugly mask? I told you, I'm ready to enter the dark syndicate world to replace you as their mafia boss. Mumuntong hininga ang Don at pinakatitigan ng anak. Ganap na itong binata sa edad na 20 anyos. Sa ibang bansa ito pinalaki para hindi makilala ng mga kalabang sindikato na tagapagmana niya ito. Look son, this is for your own good. Try to understand me, okay? Ikaw na lang ang naiwang alaala sa akin ng mama mo. Hindi ko kakayanin kung pati ikaw ay mapatay na dahil sa uri ng trabaho natin. Saad ng ama nito. Tinapik nito ang balikat ng anak na pinakatitigan sa kanyang mga mata. Pretend as the ugliest creature, son, so that no one will know your real identity. When you're wearing that ugly artificial face, I'll address you as my son. As the ugliest son of the most dangerous mafia boss in this country. Prepare yourself. We're going to attend meeting tonight. This is the right time to introduce you to the world of mafias. Saad ng ama. Damn it. Mahinang napamura ang binata. Napasuklay ito sa buhok at pinakatitigan ng maskarang daig pang alien sa kapangitan. Napabuga ito ng hangin at dinampot iyon. Tama naman ang ama nito. Mabuti nang nag-iingat sila. Para saan pat itinago ito ng 20 taon bilang anak kung ilalantad niya sa publiko ang tunay niyang muka. Naintindihan naman itong natatakot lang ang ama dahil sa uri ng kanilang trabaho. Maswerte na lang sila kung makatagpo ng tapat sa kanilang mga tauhan na handang mamatay para sa kanilang amo. Simula 5 taong gulang ito ay sinanay na siya sa mabibigat na pag-eensayo sa larangan ng martial arts at maging sa pagkabisa sa lahat ng uri ng baril at iba pang weapon sa pagkitil ng buhay. Namatay ang ina nito dahil sa uri ng trabaho ng kanyang ama. Pinatay ng kalabang grupo ang ina nito para makapaghiganti sa kanyang ama. At yun ang dahilan kaya natatakot ang ama na ilantad nito ang mukha sa publiko. Matanda na ang ama nito kaya oras na para siya ang pumalit sa pwesto ng ama. Ang pagiging kinakatakutang mafia boss sa buong bansa. Tuso, walang awa kung kumitil ng buhay. Higit sa lahat, hindi nagpapalamang sa mga kalaban. Nangunguna ang pangalan nila sa pinakakinatatakutang mafia sa lahat ng mafias. Napailing ito nang maisuot ang maskara na siyang magsisilbing proteksyon ng tunay niyang mukha. Buong mukha nito ang balot at tangang mata at mga labi nito ang nakalabas sa totoo niyang anyo. Sunog, nangingitim at kulubot ang maskarang suot nito at hindi mo aakalaing maskara lang ito sa galing ng pagkakagawa. Lagpas hanggat balikat ang buhok nito at may malalagong bigote at makakapal na kilay. Dinaig pa nito ang tinaguriang beast sa itsura. Napairap ito sa ama. Nang gulat na gulat ito at kalaunay naghari sa buong kwarto ang lakas ng halakak nito na pang demons. Are you done, Dad? Inis nitong himutok. Napahawak na andon sa may kalakihan nitong tiyan sa sobrang kakatawa sa itsura ng anak. From a great god into ugliest beast ba naman ang naging transformation ng anak nito? Sorry son, but this is for your own good. Habang suot mo yan, isa kang kinatatakutang mafia boss. Pero kapag hinubad mo na, ay malaya kang maging si Franco. Pero sa ngayon, Hunter ang pangalan mo. Understood? Saad ng ama. Tumango na lang ito at sumunod na sa ama na lumabas na ng mansyon. Nagtungo ang mga ito sa kanilang pinakamalaking hideout at ipinakilala nandun sa lahat ng mga kasapi at tauhan ang nag-iisang anak na siyang hahalili sa kanyang pagbaba sa pwesto. Hindi nakaligtas sa paningin at pandinig ng binata ang panguuyam at pandidiri at pagkutya ng mga tao sa paligid niya sa kanyang itsura. Pinalabas ng ama nito sa lahat na nasunog ang isang mansyon nila noong sanggol pa lang ito kaya't naabutan ng apoy ang mukha ng anak. Hindi rin gusto
ng anak na ipaayos pa ang nasirang mukha dahil nakasanayan na nito ang itsura. Nakahinga ang mag-ama ng maluwag dahil wala namang nakahalatang nag-imbento lang sila. Malugod na lang binata at iwinalcome ang binata bilang bagong pinuno pero nasa mata ng mga ito ang pangungutya at pandidiri sa kanyang anyo. Pauwi na ang mag-aama, lula ng kanya-kanyang sakyan at nakasunod naman ang mga tauhan pero hindi pa man nakakalayo ang mga ito ay biglang sumabog ang kotseng sinasakyan ng ama. Nagkagulo ang lahat at nagsilabasan ng mga tauhan para protektahan ang binata. Galit at puot ang bumalatay sa mukha nito at nangakong gagawin ang lahat para mahanap ang salarin. Naging mas nakakatakot pa ito sa ama, nagahaman sa pera at walang awa kanino man. Lahat ng mga tauhan nito ay nangangatog sa takot sa tuwing hindi maganda ang araw ng amo. Maging mga tauhan nito ay walang kakurap-kurap nitong pinuputukan sa noo kahit maliit lang ang pagkakamali ng mga ito. Maging sa mga maids ay walang kawala sa kanyang marahas na pangangasiwa ng kanilang mansyon. Walang naglalakas loob sa mga kalabang sindikato ang banggain ang mafia nito sa takot dito. Dad, I promise I won't stop until I found out the real culprit of our group. I'll make them feel what the real hell is. And in that hell, I am the demon. Hunter's First Lover Boys. Isang buwan na ang nakalipas mula nang maupo ako bilang mafia boss ng aming grupo. Ilang kalaban na din namin ang aming nilusob at pinabagsak sa mga kamay ko. Lahat ng mga tauhan ng mga grupong pinabagsak namin ay walang itinitirang buhay at kinakamkam lahat ng kanilang pag-aari. Hindi naman lingid sa kaalaman ko na kahit ako ang kinatatakutan ng lahat ay nandidiri at pinagtatawanan pa rin nilang itsura ko sa tuwing nakatalikod ako. Puno ng CCTV at audio recordings ang buong mansyon, maging sa lahat ng mga sakyan ay meron kaya malaya akong naririnig at napapanood ang mga panguyam at pandidiri ng mga ito sa pagmumukha ko. Pinapalagpas ko na lang mga ito dahil hindi naman ako apektado. Tumatawa na lang ako sa loob-loob ko sa ting kinukutsa ako ng mga ito. Mga tao talaga, itsura ang pinakamahalaga sa kanila. Kung nagkataon at pangit kang isinilang, pagtatawanan ka, pandidirihan na dinaig mo pa ang may nakakahawang sakit. Sa pag-oobserba ko sa lahat ng mga tauhan ni Daddy ay puro mga pakitang tao lang, kaya hirap ako magtiwala sa kanila. Maging sa mga maid dito sa mansyon, ay alam ko kung gaano sila nasusuka sa pagmumukha ko. Bali wala naman sa akin ang panghusga nila. Ang mahalaga ay hindi nila ako sinasaksak patalikod dahil hindi ako magdadalawang isip na lagutan sila ng hininga. Big Boss, handa na ang lahat para sa paglusob natin sa grupo nila Don Martinez, ang dating kaibigan ni Don Enrique. Pero trinidor niya si boss at inagaw ibang client natin from England. Magalang na saad ng kanang kamay ko. Okay, let's go. Walang emosyon kong sagot. Tumayo na ako at isinukbit na sa magkabilang tagiliran ko ang paborito kong pistol, ang Glock 17, caliber 9x19, mm Parabellum, made in Austria. Kagad namang napasunod sa akin ang mga tauhan ko. Nakita ang takot sa kanilang mga mata sa tuwing dumadaan ako na parang hari. Maingat namin pinasok ang pinaka-hideout ng grupo nila Martinez at isa-isang pinatulog ang nagkalat na bantay ng walang kahirap-hirap. Nang makorner namin ang pinuno nila ay hindi na ako nag-aksaya ng oras na lapitan ito, dakmana ng mga tauhan ko. Demonyo ka, Hunter! Matalik kong kaibigan ng amo mo! For 30 years! Hindi ko lubos akalaing ikaw pa mismo magpapabagsak sa akin. Nanggagalaito nitong bulyaw sa akin. Napapalibutan na namin siya dito mismo sa kanilang headquarters at wala na ni isang tauhan nito ang buhay. Ngumisi lang ako't itinutok sa kanyang noo ang pistol ko na ikinatigil nitong dumaan ang takot sa mga mata. Any last word before you meet your devil boss? Mapang-uyam kong tanong. Nanlilisik ang mga mata nitong tumitig sa mga mata ko na puno ng galit. Ngumisi lang ako na hindi nagpadaig sa matalim niyang mga mata. You regret this, young man. What are you waiting for? Kill me now! Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong silid, kasabay ng pagkalabit ko sa gatilyo at sa pulito sa noo. Dilat ang mga mata nitong bumagsak sa hig at kaagad na umagos ang dugo nito. You're wrong, Martinez. I won't regret getting your left, old man.
Nakangising saad ko at hinipan ang dulo ng pistol ko bago muling isinukbit sa tagiliran ko at lumabas na ng silid. Alam niyo na gagawin niyo. Malamig kong utos. Nagsiyukuan ang mga ito at kaagad na tumalima para limasin lahat ng pera at mahalagang gamit sa buong mansyon ni Martinez. Big Boss, may mga hostages na dalaga sa baba. Ano po gagawin namin sa kanila? Magalang na saad ng kanang kamay kong si Boston. Get them and bring them to our clubhouse for our client. Tugon ko. Agad na yumuko ang mga ito at inalalayan ako hanggang sa kotse ko na Bugatti La Voiture Nuere worth $18.7 million. One of the most famous and expensive car in the world. Inintay ko munang maisakay nila ang mga hostages bago namin nilisan ang mansyon at pinasabog ang buong lugar. Tumuloy kami sa Madrigal's exclusive bar para i-celebrate ang success ng grupo. Tahimik akong umiinom mag-isa dahil hindi ko gustong nakikipag-inuman sa kahit na sino. Maya-maya pa'y lakas loob na lumapit sa Boston sa kinaroroonan ko. Big Boss, what? Muli akong sumimsim ng alak sa baso at hindi ito nilingon. May problema po tayo. Napalingon ako dito, nakunot noong tumingin dito. Yumuko ito bilang paggalang bago nagpatuloy. Yung isa sa mga hostages, Big Boss, na nakuha natin. Anak yun ng isa sa mga sikat na bilyonaryo ng bansa. Kamakailan lang ito kinidnap for ransom. Anong gagawin natin doon, Big Boss? Baka sumabi tayo. Imporma nito. And who's this girl? Si young Maitress Jessica, Big Boss. Jessica Alvarez, ang nag-iisang anak ng bilyonaryong sina Don Clyde at Doña Sahaya Alvarez. Magalang na saad nitong ikinaawang ng bibig ko. The owner of that famous Alvarez Empire Tower? Entire Asia? Paniniguro kong tanong. Opo, Big Boss. Napatango-tango ako na muling sumsim ng alak. Alright, bring her to my mansion and make her as my slave. Saad ko. Pero Big Boss, tanasan ko ito ng kilay kaya't hindi na itinuloy ang balak na sabihin at napayuko na lang. Opo, Big Boss. Ngayon din po. Magalang ito nagpaalam bago muling lumabas ng bar. Mag-uumaga na nang bumalik kami lahat sa mansion. As expected, mababait lang ang mga tao sa paligid ko kung nakaharap ako pero kapag nakatalikod na ako, ay kanya-kanya ng pasarin ang mga ito at pintas sa mukha ko. Nakasanayan ko na rin ang ganitong setup ng buhay ko. Minsan ko na lang hinuhubad ang maskara ko sa tuwing maliligo o maghihilamos lang ako. Pagkatapos, muli ko rin itong sinusuot. Pagbukas ko sa pinto ng master's bedroom, ay tumambad sa akin ang isang maladyosang babae na nakatulog sa mahabang sofa. Dahan-dahan akong lumapit at pinagmasdan ang kabuuan nito. Hindi na nakapagtatakang ubo nito ng ganda at napaka-sexy lalo na't nakalantad ang mga mahaba nitong mga hita. Napakakinis ng kutis nito mula ulo hanggang paa at napakaamo ng muka. Napaiwas ako ng tingin nang tumagilid ito at lumantad ang cleavage sa laylayan ng suot nitong off-shoulder black dress. Sinipa ko ang paanan nito kaya naalimpungatan naman ito. Pupungas-pungas itong tumitig sa akin at napaatras sa pagkakaupo nang makita ako. Bakas ang takot at pagkabigla sa magandang mukha nito nang mapasadahan ang itsura ko sobrang pangit at nakakatakot nga naman. Napayakap ito sa sarili at naluha habang nakatingala sa akin na bakas ang takot. Huwag mo ko sasaktan. Maawa ka. Nanginginig ang boses nitong malaanghel ang dating sa pandinig ko. Get up. You're not a princess here. You are my slave. So do your job. Or else, I won't hesitate to kill you. Slave? Jessica's personal voice. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at lumukob ang nakakakilabot na takot sa buong katawan ko. Para ako nakakita ng isang halimaw na sa panaginip ay hindi ko naisip na masilayan sa tanang buhay ko. Napayakap ako sa sarili nang gawaran ako nito ng napakatalim na titig bago pumasok sa isang pinto dito sa loob ng master's bedroom. Dad, save me please. Nanginginig ang buong katawan ko sa takot sa panibagong may hawak sa akin. Nagtungo ako ng mall at tinakasan ang mga bodyguards ko para gumala. Pauwi na ako sa mansyon nang nasa parking lot na ako ng mall
ay may tumakip ng panyo sa bibig ko. Kagad ako ng hina at nawala ng malay. Nagising ako sa isang basement na nakagapos at may busal sa bibig. May mga kasama akong kababaihan dito na pawang mga nakagapos at may mga busal sa bibig. Pinatawagan sa akin ang pinaka-boss nila, sila Daddy, at hininga ng 100 billion para sa kalayaan ko. Pero ilang saglit lang, nagkagulo ang lahat at isa-isang pinabagsak ang mga kalalakihang nakapalibot sa amin. Akala ko ligtas na ako, pero ano ito? Bakit mas malala at nakakatakot ang akala ko'y sumagip sa akin sa kapahamakan? Muling umagos ang luha ko at napasuksok sa pinakasulok nitong silid. Mom, Dad, please find me. Let me get out of here. I'm so scared now. Napayuko ako at niyakap ang tuhod. Stand up and clean my room. Napapitlag ako sa baritonong singhal nitong napakapangit na nilalang kong kaharap. Kung gaano kapangit ang mukha nito ay ganoon din ang ugali at presensya nito. Sa uri pa lang ng pagtitig nito, tumatagos na sa buto ko ang takot at kilabot. Nangangatog ang mga tuhod ko at pilit na tumayo na maayos. What are you waiting for? Sir, baka pwedeng kumain muna. Hindi pa po kasi ako kumakain mula kagabi. Nauutal kong hiling. Mariin ako napapikit nang sumabay ang pagtunog ng tiyan ko. Bring us breakfast here. Napamulat ako sa baritono at lalim niyang boses. Nakakatakot ang boss nito na buong buo. Hindi na ako magtatakang mafia boss nga ito sa tindig pa lang at boses. Hindi may pagkakaila ang kakisigan nito lalo na kung nakatalikod. Huwag na lang haharap dahil imbes na makalaglag ponti, ang dating ay uurong bigla lahat ng nararamdaman mo sa katawan pag nasilayan na ang mukha nito. Ibinaba na nito ang cordless phone at muling bumalik sa lamesa nitong puno ng mga folders. Salubong ang mga malalagong kilay nito habang nagtitipa sa kanyang laptop. Mahaba ang itim at makapal nitong buhok na nakapusod. Malalago din ang kilay at balbasarado. Matangos ang sunog at kulubot nitong ilong pero hindi may pagkakailang napakaganda ng hugis ng mga mata nito na kulay berde at manipis ang mamula-mulang labi. Puting-puti at pantay din ang mga ngipin nito na parang alaga sa dentista. Napapaisip na lang ako kung bakit hindi na lang siya magparetoke ng mukha. Isabay na rin niya ang ugali niyang kasimpangit niya. Aren't you afraid of me? Napapitlag ako sa lakas ng boss nito. Po? Don't stare at me like that. Hindi kita papatulan. Napanganga ako sa isinaad niya. Ano ako? Nerve. Ano ba akala niya? Pinagpapantasyahan ko siya? Ew, over my dead sexy body. No way. Dinaig pa namin ang kwento ni Beauty and the Beast. Pag nagkataon, hindi ko kaya. What are you waiting for? Eat your breakfast and start your job. I told you, you're not here to become a princess. You're just my slave. Marin ako napapikit sa boss nitong halos umalingaw-ngaw na sa buong silid. Ngayon ko lang napansin ang dalang pagkain ng mga maid sa center table nitong mini living room niya dito sa kwarto. Kaagad na akong naupo at napangiti ng masamyo ang mabangong amoy nito. Magana akong kumakain sa hita ng pritong manok nang mapalingon sa gawin niya at ganoon na lamang ang gulat ko dahil sa taimtim niyang pagtitig sa akin. Nahihiya akong ibinaba sa plato ko ang buto ng manok at alanganing ngumiti. Naka-poker face lang ito at hindi mabasahan ng emosyon sa mata. Sorry po. Kagabi pa kasi ako walang kain. Anya at muling bumaling sa kaharap ng laptop. Alanganin ako nagpatuloy sa pagkain at dinahandahan ng kilos. Baka isipin pa niya na patay gutom ako. Matapos kong kumain ay naglinis na ako sa buong silid kahit na napakalinis at ayos naman ang lahat. Nadako ang paningin ko sa isang larawan ng dalawang lalaki na may edad na at isang napakagwapong binata. Halos magkasinlaki lang ang bulto nito sa lalaking kasama ko at magkasing tangkad. Napapitlag ako na bigla na lang may humablot sa braso ko at ang nalilisik na mga mata nito ang sumalubong sa akin. Nangatog ang mga tuhod ko pero matapang kong sinalubong ang taimtim nitong pagtitig. What do you think you're doing, ha? Napapikit ako sa bulyaw nito at tumilamsik pa ang laway nito sa mukha ko. In fairness, mabango ang hininga ng beast na ito. Get out! Hindi na ako natinag sa bulyaw nito bagkus napalukip-kip ako tinasan nito ng isang kilay.
Gulat ang lumarawan sa mga mata nito pero kalaunay bumalik din sa madilim at nanlilisik nitong anyo. Aren't you afraid of me? Buo ang boss nito pero hindi na pabulyaw magsalita. Ngumiti ako't inilingan ito. Why would I? Ngumisi at tinampas ang dalawang palad sa gilid ko kaya napasandal ako sa pader at na-corner sa bisig nito. What if I'll teach you some lesson, young lady? Let's see how brave enough you are in front of me. Namilog ang mga mata ko nang unti-unting yumukod ito habang magpantay na ang mukha namin at nagkabungguan na ang tungki ng aming ilong. Napalunok ako at nakaramdam bigla ng pagkauhaw habang nakatitig sa nakakaanyayan niyang labi. Hindi ko napigilan ang sarili ko at ako na mismo naglapat ng labi ko sa kanyang labi. Mariin ako napapikit at yumapos sa kanyang batok. Natigilan ito at hindi agad nakakilos kaya't masuyo kong iginalaw ang labi ko at pinalalim pa ang paghalik sa kanyang labi. Para itong natuloy sa harap ko at bakas ang gulat sa kanyang mga mata. Ngumiti ako at idinampi ang hinduturo ko sa kanyang labi. Huwag mo kong hinahamon. Hindi ako natatakot sa iyo. Isang bagay lang ang kinatatakutan ko. Ang tuluyang mawala sa akin, ang mga magulang ko. Yumuko ako at inalis ang braso nitong nakaharang sa gilid ko at kiming nagpatuloy sa pagpunas ng mga libro dito sa kanyang mga bookshelves. Lihim ako napangiti ng ilang minuto itong natuod sa kinatatayuan. Tom, Jessica, hinalikan mo siya. Nagpatuloy ako sa pagpunas ng mga libro at panakanakang sinusulyapan nito. Napapilig ito ng ulo at parang robot na naglakad palabas ng library dala ang picture frame na nakita ko. Sino kaya siya? Imposibleng siyang nasa picture. Mukhang inborn naman ang nangyari sa mukha niya. Naipilig ko ang ulo at pilit na inaalala ang labi na lalakas sa picture. Lumakas ang kabog ng puso ko. Kapatid niya kaya iyon? Possible. They have the same eyes and shape of lips. Napasa po ako sa noo. Kaya pala nawala ko sa sarili at nahalikan siya sa labi dahil naiisip ko ang gwapong binata sa picture na siya ito. Nabalik ang ulirat ko nang tumunog ang sikmura ko. Hindi ko na malaya ng oras at pasado alauna na ng hapon. Maingat akong lumabas ng library at unang inilabas ang ulo para silipin sa kanyang center table ang beast na iyon pero wala siya. Mabilis akong lumabas at maingat ang bawat hakbang ko patungong pinto. Abot langit ang kaba ko nang pihitin ko na ang saradura. Nakahinga ako nang mapag-alamang hindi niya ako ipinadlock dito. Buong ingat ko itong isinara at naglakad ng hallway. Mag-isa lang ang kwarto niya sa floor na ito kaya napakaluwag sa loob. Hindi na nakapagtatakang mamahalin ng mga kagamitan at disenyo ng bahay niya dahil halata namang makapangyarihan siyang nilalang. Yun nga lang, hindi kayang baguhin ang anyo kahit sana nagparitokoy na lang siya. Sumakay ako ng elevator at prines ang first floor. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang napakalawak na living room at puro salamin ang dingding kaya tanaw ang mga nagkalat na gwardiya sa labas, napawang mga nakaitim at may mga naghahaba ang baril. Napalunok ako at hindi agad nakakilos. Mamamatay tao nga kaya ang beast na iyon? Palingaling ako sa paligid at wala man lang ibang nakitang tao kundi yung mga nakakatakot na gwardiya sa labas. Napatalon ako sa gulat nang may barito ng boses ang nagmula sa likuran ko. Who are you? Napapihit ako at tumambad ang malaadonas na lalaki. Matangkad ito at bakat sa suot nitong white sando at sweatpants ang matipunong pangangatawan. Halatang may lahi ito sa asul niyang mga mata at pointed nose. Maaliwalas at maamo ang gwapo niyang muka kahit sa lubong ang mga kilay. Sorry sir, inahanap ko po ang kusina. Napayuko ako sa pagkanda utal-utal ko. You didn't answer my question. Mahinahon pero may kadiin ang saad nito. Alanganin ako ngumiti at sinalubong ang matiim niyang titig. Jessica po sir. Full name? Jessica Alvarez po. Alvarez? Are you related to Mr. Alvarez, the owner of Alvarez Empire Tower? Napalunok ako at hindi alam ang isasagot. Kilala niya si Daddy pero hindi ako sigurado kung kalaban ba siya o kakampi. Kakaibang takot ang lumukob sa akin sa kaalamang kilala niyang pamilya ko. Mas komportable pa ako kay Beast na kausap kaysa dito sa Adonis na kaharap ko. Answer me. Kaagad akong umiling at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Napatango-tango ito at muli akong pinasadahan ng mapanuring tingin. Join me. I didn't have my lunch yet.
po? Parang nag-slow mo ang paligid ng unti-unti itong umiti na lalong nagpagwapo sa kanya. Nagpatianod ako nang hilahin ito ang palapulsuhan ko patungo sa isang double door na sarado. Nagulat ako nang may mga katulong ditong abala sa kani-kanilang ginagawa at natigilan pagkakita sa amin. Agad silang nagyukuan at ipinaghila kami ng silya sa malawak nilang dining. Marami pagkaing nakahain sa mahabang mesa na akala mo'y pang isang barangay ang kakain. Are you nervous? Ha? Ngumiti ito at pinaglagay ako ng pagkain sa plato. Okay lang po. Kaya ko naman. Pigil ko sa ginagawa niya. Dinig ko ang bulungan ng ibang katulong malapit sa amin dahil sa ginagawa nito. It's okay. I insist. Thank you po. So, how old are you? Muling tanong nito, pagkalapag ng plato sa harap ko. 16 po. Tom, you're so young. Kaya po sir, ano pangalan mo? Nagpunas ito ng table napkin sa bibig at uminom bago sumagot. I'm Alvin, Hunter's cousin, and stop calling me sir. I'm not a boss here. You can call me by my name. I won't mind. Napatango-tango ako. Okay po. So, Hunter pala ang pangalan ni Beast? Matapos namin kumain, nagpaalam na ito na magpapahinga. Nagpaiwan ako dito sa kusina dahil marami akong gustong itanong sa mga katulong. Hi! Bati ko sa mga ito pagkalabas ni Alvin. Ngumiti ang mga ito at yumukod. Naku, hindi niyo kailangan yumuko sa akin. Ano pong kailangan niyo, senyorita? Ha? Turo ko sa sarili. Ako? Naku naman, huwag niyo din akong tawagin yan. I'm Jessica. Call me by my name. Ani ko sabay kindat. Nagkatinginan ang mga ito at napahagikik. Jane po. Pakilala ng sumagot sa akin. Ako po si Sarah. Ani ng isa pa, nakasalukuyan naghuhugas ng plato. At ako naman po si Alona. Ani nagpupunas sa lutuan. Sino boyfriend mo dito, Jessica? Si Big Boss ba? O si Boss Alvin? Tanong nung nagpakilalang Jane. Kimi ako ngumiti at umiling. Slave ako nung Hunter. Napatakip sa bibig ang mga ito at nanlaki ang mga matang tumitig sa akin. Bakit? Takang tanong ko nang sanyasan akong huwag maingay. Nagsilapit naman ang mga ito. Naku, huwag mong tinatawag sa pangalan niya si Big Boss. Kung ayaw mong buhay mo ang kapalit. Bulong ni Alona na sinang-ayunan ni Jane at Sarah. Bakit naman? Hindi mo ba siya kilala? Nakakatakot kaya siya? Kung hindi lang malaki ang sahod dito, matagal na kaming umalis. Ana Jane, ano bang kinakatakutan niyo sa kanya? Kunot noong tanong ko. Hindi mo pa ba nakikita ang mukha niya? Naku Jessica, kung gaano nakakatakot ang mukha ni Big Boss, ganun din ang ugali. Pabulong ni Sarah. Huwag naman kayong ganyan sa kanya. Lahat ng tao kaya magbago. Isa pa boss natin siya. Wala tayong karapatang pintasan siya. Pagtatanggol ko, nakaramdam ako bigla ng lungkot at awa para kay Hunter. Naku, Jessica, nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa siya nakikilala. Halangang bituka ng boss natin, kung alam mo lang. Bulong muli ni Alona na tinanguan ng dalawa. Isa siyang malupit na mafia boss. Kahit tayo, hindi yun magdadalawang isip kitli ng buhay natin oras na nagkamali tayo. Kaya mag-iingat ka at alipin ka pa naman niya. Tumayo ang mga balahibo ko sa mga narinig. Nanginig ako sa takot. Takot na hindi ko na muling makikita pa sa mommy at daddy.